So, let me explain yung mga libraries natin dito. So, itong part na ito, yung wire.h natin, ito yung ginagamit ng Arduino to communicate sa I2C natin na ginagamit ng LED. Then, yung next naman, ito naman yung nagpo-provide ng graphics function natin, such as shapes, ganon, text, ganon. Then, itong next naman, ang ginagawa niya, ito yung nagko-control sa mismong LED display natin. Then after nun, ito yung width ng screen natin and then yung height ng screen natin. So basically, it's 128 by 64 yung size ng screen natin. Next naman, kung mapapansin nyo, nakadeclare itong Adafruit SSD 1306. Ito siya. 'Di ba ito yung ginagamit to control yung LED natin. Now, magbibigay tayo ng name sa Adafruit natin and then function ito. So meron siyang parameter na apat. Ang una yung screen width, ito. Pangalawa is screen height, ito siya. Yung wire natin, to para sa graphics, ganun. And mapapansin nyo, meron siyang N. Ang N na yan, ibig sabihin niya, accessing yung memory ng mismong wire natin. So, ibig sabihin, ayaw natin ng copy ng wire na to, gusto natin gamitin yung original na I2C natin na LED. Then, meron tayong -1 kasi wala tayong reset button. Okay, so next naman, after nito is meron tayong dinefine dito na name and ipapangalan natin siya sa LED pin. So ang A2 is digital ano siya, digital pin sa mismong Arduino nyo. So makikita nyo sa Arduino yan. And meron tayong ditong page is equals to 0 kasi first page natin will be 0. And yung max pages natin is hanggang 4. So kung babalikan nyo yung first video, yung text natin sa LED natin is hanggang 4 lang siya. Okay, so yung next step natin is we created etong function na void setup. And then magkakaroon tayo ng inputs dito. So yung input kasi natin dito, manggagaling siya dito sa pin mode natin. So meron tayong tatlong pin mode. So ito muna yung pag-uusapan. So sa ang pin mode natin, ang pinakatrabaho niya is to tell yung Arduino natin kung paano siya magbe-behave. Now, meron tayong dalawang button dito, remember? Yung next and yung back. And then, nilagay lang natin sila dito sa pin mode natin. And gagawin kasi natin silang input since kiniklik natin sila as button. So, meron tayong isa pang parameter dito na input pull up. Ang purpose ng input pull up is to determine yung voltage na sinesend natin. Kasi ang voltage natin ay high and low. Kapag hindi siya nakaklik, high siya. Kapag nag-click siya, low siya. So ngayon, ang gagawin natin dito, kapag na-click yung button natin, mag-i-input tayo ng low voltage. So, ibig sabihin, 0 voltage tayo. Bakit natin ginagawa yun? Kasi dito sa if condition natin, mapapansin nyo na yung button next natin, naka-equal-equal siya sa low. Ibig sabihin, yung page natin mag-i-increment siya or lilipat siya sa next page natin. So, yun yung purpose bakit naka-input pull up tayo dito para ma-determine kung ang voltage ba natin ay high or low. Then dito, meron ulit tayong pin mode. So, yung LED pin natin, eto siya, yung kinreate natin kanina. Now, meron tayong output. Okay, so eto kasi gagamitin natin siya para ma-set natin yung pin na ito na makapag-send siya ng electricity. So, kumbaga, we're trying to say na yung LED pin na 'to, ang pinaka-purpose niya is to output yung electricity. So, yung pin na 'to for sending ng electricity siya, kaya LED pin output siya. Now, meron tayong serial.begin 9600. Ito naman yung ginagamit natin to communicate sa mismong computer natin. Then, after nun, meron tayong if condition dito. So, meron tayong not dito. So, kung mapapansin nyo, not display.begin. So, ibig sabihin, kapag hindi natin nakita yung OLED natin, ang ipiprint natin dito is OLED not found. Tapos, continuous or forever na natin ite-terminate yung mismong program natin. So, magi stop siya. Now, if ever naman na makita ng
program natin yung OLED natin. So magdi-display tayo, ibibigin natin yung display natin. So this one is, ang ibig sabihin lang niya, so we just need to make sure na yung display natin is makaka-receive siya ng correct voltage. Why? Kasi magse-send tayo ng voltage sa mismong display natin. So we're just telling yung OLED natin na gumamit ng internal method para sa pag-send ng voltage sa kanya. Now, etong part naman na 'to na 0x3C, eto naman yung mismong address ng OLED natin. Of course, if you are going to send voltage, dapat alam mo kung saan mo ise-send yung voltage na yon. And yung 0x3C na yan, ang pinaka-purpose niya is to tell yung devices natin kung saang address niya ise-send yung voltage para ma-turn on natin yung mismong display natin. Now, yung next naman natin, yung display natin, i-clear natin siya, yung display niya. Bakit natin ginagawa to? Kapag hindi kasi tayo nag-clear display, may tendency na baka mag-double yung mga piniprint natin na mga text. So that's why every time na mag-run tayo or magdi-display tayo, dapat meron tayong clear display para single text or kung ano lang yung pinapakita natin, yun lang yung lilitaw. So walang double text nun. Then next, meron tayong void loop dito. So sa void loop function natin, nandito yung next and back button natin. So yung digital read natin, ang pinakatrabaho niya is to check kung ano yung state ng mga buttons natin. Remember, meron tayong two buttons. Ito yung next and back. So, when I say state, ito yung nagche-check kung nakiklik ba or hindi yung mga buttons natin. Now, remember, dito, meron tayong voltage na input. Kung nakaklik siya, naglo-low. Kapag hindi siya nakaklik, naka-high, so hindi tayo nagsisend. Sa pag-high, nagsisend ka ng voltage. Kapag low, yun, na nakiklik yung button. Now, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. So, yung button next natin equal to low siya. Kapag na-click yung button, ang gagawin natin, yung page natin magi-increment siya sa 1. So, ibig sabihin, kung ang first text mo ay eto siya, and then pag nag-click ka ulit, eto na yung lilitaw. So, yun yung purpose ng button is equals to low natin. At yung page plus plus natin. Now, meron tayong condition dito na if yung page natin na greater than na siya sa max page, so ang max page mo ay 4 lang kasi 4 text lang yung papakita natin. So, 0, 1, 2, 3, and 4. Okay? So, ang pinaka-purpose ng condition na ito, kapag ang page natin na greater than to max page na siya, yung page natin, isi-set natin siya into 0 ulit. So, ibig sabihin, maglo-loop yan, babalik lang siya dito sa first text natin. So, yun yung purpose niyan. And then, of course, meron tayong delay na 200, no? O, yan yung para hindi masyadong mabilis. Yung pag nag-click tayo, meron pa ring interval yung pagpapakita ng dalawang text. Same goes dito sa back button natin. Same lang naman siya. Kung mapapansin nyo, dito plus plus, increment. Dito naman, minus minus, ibig sabihin decrement. Kasi pabalik ka. So, ito yung padagdag. Ito naman yung paatras or pabawas. Okay, now, ngayon ang papakita naman natin is yung LED control natin. Kapag ang page natin equal to siya sa 4, ang ating LED pin is i-high natin siya. So, ibig sabihin, continuous yung voltage. The rest naman is yung 0 to 3 ay naka-low voltage lang siya. So, ibig sabihin, yung last page natin na 4 is special kasi it triggers na ito yung last page natin. Kaya, hinahay natin yung voltage. And then, after nun, ito yung sa display naman natin. Of course, we clear yung display after ng every pages natin. And then, we set yung text size into 2 at yung color naman ng text natin into white. So, ito na yung if condition natin. So, we have yung 0, 1, 2, 3, and 4. And then, meron tayong display set cursor dito. Ito yung X and Y natin kung saan madi-display yung mga piniprint natin na text. So, all of them meron sila, yung set cursor natin. So, iba-iba yung position.
So, pwede niyong i-edit, kayo bahala. And after nun, ito yung display natin para ma-display siya sa mismong OLED natin. So, ito yung buong code ng project natin na ginawa.